Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Patuloy pa rin pong umiihip ang mahinang habagat or southwest monsoon dito sa western sections na lamang po ng Luzon and Visayas at aasahan lamang po yung mga pulupulong mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog sa natitirang bahagi ng ating bansa. Meron tayong mga cloud clusters na minomonitor po sa ngayon sa may West Philippine Sea at maging dito rin po sa may labas ng Philippine Area of Responsibility po sa labas ng area of responsibility natin sa silangan po ng Mindanao. Hindi natin inaalis yung chance na maging low pressure area ito sa loob ng 24 oras at pumasok din po ng ating PAR at posible sa mga unang araw po ng Setyembre ay magdala pa rin ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na sa may Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod pa na 4 na araw, inuulit natin sa loob po ng 24 oras ay posibleng pumasok itong cloud clusters sa ating area of responsibility at maging isang low pressure area. At pagpasok nito ng PAR ay posibleng kumilos pahilagang kanluran habang nandito sa may karagatan sa may Philippine Sea at mananatiling malayo pa naman po sa ating kalupaan. Subalit nandyan yung epekto ng trough or yung extension ng nabanggit natin na weather disturbance plus posibleng maka-impluwensya din ito sa paghatak ng southwest monsoon or habagat dito sa mga area sa kabilang banda ng ating bansa. So by tomorrow, araw po ng Sabado, posible ang mga paulan dito sa may eastern side dahil dun sa trough, lalo na po sa hapon sa may Samar provinces, Caraga region at mga areas po sa may Davao region, lalo ng Davao Oriental and Davao de Oro. So mag-ingat po sa mga magiging pag-ulan dyan na maaaring magdulot ng mga baha at landslides habang ang southwest monsoon mananatiling medyo mahina pa rin po at magdadala ng pag-ulan sa may Palawan at bahagi ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro region and Socsagen lalo na po bukas ng hapon hanggang sa gabi. Then pagsapit naman po ng mga unang araw ng Setyembre, that's Sunday hanggang sa Tuesday, mas maraming lugar po ang magkakaroon ng mga pag-ulan, epekto ng pinagsamang southwest monsoon plus the effect of the low pressure area habang unti-unting kumikilos paangat sa may eastern portions of Bicol region at eastern Visayas. So may mga areas kagaya na lamang dito sa may Mimaropa, Bicol region, malaking bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao and Caraga region ang magiging maulan pagsapit po ng Sunday hanggang sa Tuesday. So minsan malalakas ang mga pag-ulan na ito, kaya't mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at lagi magantabay sa ating mga updates dahil possible tayo mag-raise ng mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Pagsapit naman ng Monday ng hapon hanggang sa Tuesday, mataas na rin po ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa Calabarzon at maging dito rin po sa Metro Manila at ilang pambahagi ng Central Luzon, lalo na sa may Zambales and Bataan. Bahagyang epekto rin po ng trough ng LPA or weather disturbance plus the southwest monsoon. So, kung kaya magdala po ng payong kung lalabas nga ng bahay at mag-ingat din po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at lagi makipag-coordinate po sa inyong mga local government units for possible evacuations kung lalakas ang mga pag-ulan at mataas ang tsansa ng mga pagbaha at pag-apaw ng mga ilog.